Kung ano yung mga nauusong gupit, yun yung mga pinapagupit ng mga kabataan ngayon. Ang sabi sa akin ng client ko ay medyo makapal na yung kanyang buhok. At lalo na rito sa tagiliran gusto niya ay maliwala sa may parting tenga. Pero yung haba ng buhok sa may parting likod ay gusto niya na makip pa rin. Kaya gagawa tayo ng gupit na naaayon sa kanyang gusto. Ito yung gagawin natin sa kanya. Mullet haircut na yung volume sa may parting likod ay ikikip pa rin natin, pero yung parting ibaba ng long back niya, ayun ang medyo ninipisan natin ng konti. Kaya ako ginagawa yung mga ganitong klase ng video ay para makapag-share ng mga dagdag kaalaman, lalo na sa mga baguhan at sa mga gusto ng mga ganitong klase ng gupit ng mga client ay meron kayong idea. Siyempre, nag-research na rin tayo at nagtingin-tingin na rin tayo sa social media kung ano ba yung mga trends haircut, ano ba yung mga pwedeng igupit sa mga ganitong klase ng buhok. Sabi ko nga lagi, never stop learning, everyday is improvement. Yan yung kailangan natin para makagawa tayo ng mga gupit na naaayon sa gusto ng ating client. Kadalasan yung mga customer natin may dala na silang mga picture nasa cellphone at pinapakita nila yung mga gupit na ipinapagaya nila. Kaya kailangan ay meron tayong idea kung paano ba ito gagawin, kung paano ba natin babawasan sa way na alam natin, mapa traditional technique man yan or mapa modern technique, or kung kahit anumang pamamaraan na pwede mong gawin. Sa social media makakakita ka ng idea kung paano gumugupit ang mga iba't ibang barbero na ating napapanood, at nakakakuha tayo ng mga technique na naaayon sa gupit na ginagawa natin sa ating client. Napaka-importante kasi nung gupit na nakuha natin yung gusto, hindi yung sarili nating gupit na resulta. Kailangan kung ano yung ine-expect ni client sa kanyang buhok ay magawa natin or maipaliwanag natin na yung gupit na ginawa natin sa kanya ay bagay sa shape ng kanyang ulo, sa texture ng kanyang buhok. Kaya importante yung hair consultation, magkasundo muna kayo sa gusto niyang gupit. At syempre, after nyan, kailangan meron ding confirmation kung okay na ba yung gupit na ginawa natin sa kanya, para bago siya lumabas ng barbershop ay kontento na siya at wala siyang alinlangan na okay yung gupit na ginawa natin para sa kanya. Kung nakikita nyo sa mga vlog ko dati ay more on fading tayo, more on traditional technique, ay magpapakita naman tayo dito ng ating pinapag-aralan na mga iba't ibang klase ng pamamaraan ng pagbabawas. Medyo mahirap sa akin, pero sa pang-araw-araw na ginagawa natin ay masasanay din tayo dyan. Kailangan lang talaga ay tsatsagain natin yung mga bagay na gusto natin para sa huli ay makuha natin at masatisfy din tayo dun sa resulta na ating ginagawa. Bilang isang barbero, naniniwala ako na kailangan talaga nating mag-explore, kailangan nating magpatuloy sa mga pag-aaral ng paggugupit, magdagdag tayo ng kaalaman, magdagdag tayo ng procedure technique sa pagbabawas, kung paano ginagawa ng mga ibang barbero na pwede namang makatulong ay gawin natin. Ayan, nakagawa na tayo ng isang gupit na naayon sa gusto niyang result. At siguradong ito na yung mga gupit na nauuso ngayon sa mga kabataan, lalo na rin sa mga ayaw na ng sobrang may ikli or ayaw na nila ng mga fade na mga matataas, ay nag-switch sila sa mga ganitong klaseng hairstyle.